Napag-usapan namin ni Agent ng Bayan, ni Agent Morales, ang patungkol po dito sa warrant of arrest ni Maharlika ng inyong palanggingging. Dahil napag-alaman, meron palang nakarating kay Agent Morales, dahil alam naman si Agent Morales, dating pulis yan, dating lingkod bayan, na tinatakot ng mga hunghang itong mga pulis na pwedeng sumilip sa warrant of arrest ni Maharlika. 'Di ba, nung nakaraan ay inisplok ko sa inyo. Although yung una palang warrant of arrest ay ipinagmalaki yan ni Taberna noong 2022. Pero yung mga sumunod na warrant of arrest against Maharlika na finailan nila ako ng case cyber libel ay hindi na po yan ipinaalam sa akin. So napag-alaman ng mga kachika boom boom ni Agent ng Bayan, tinatakot, sinisindak yung mga pulis kapag daw ay nakipag-usap sa akin o nagbigay sa akin ng impormasyon ay mananagot sila. So muli, ito po ang larawan ng inyong gobyernong Kabangagan. Bakit kamo? Nabuking ko sila. Unang-una na nabuking natin na nag-fabricate ng peking address si Taberna, 'di ba, noong 2022. Para mapaisa katuparan niya, I don't know kung alam ng fiscal at ng prosecutor, hindi natin alam kung nag-collaborate sila lahat para pikiin yung address ko in order for them na i-issue itong warrant of arrest. Mga kababayan, meron po yan, paulit-ulit kong sinasabi, meron yang legal consequence. Ibig sabihin, mananagot yung mga buwaka ng ginemis na yan, meron din silang criminal liability sa pag-fake nila ng address against me. So ngayon, dahil nawindang, dahil nalaman ko na hindi lang po isang warrant of arrest ang inisyu nila sa akin 2022, meron silang inisyu noong 2024, warrant of arrest 4 mula kay Zaldico, tapos yung isang designer na scammer, 4, 5, 6, yung pagkakaalam ko, 6 na warrant of arrest. Hawak ko po yung warrant of arrest na yan. Sabi ko sa inyo, marami tayong mga puting ahas. Hindi po lahat ng mga pulis ng Pilipinas ay masama na kasing sama ni Torre ni Marbil na okay lang magsinghot. Din ngayon, di ba, yung kanilang press release na papaila nila ako ng inciting to sedition. Sinabi yan ng NBI. Si Maharlika ay papaila ng inciting to sedition, So sabi ko nga kanina sa inyo, merong mga criminal liability yan. Kasi falsification of public document yung ginawa ni Taberna, ang ginawa ni Quiñones, ang ginawa ni Zaldico, at ang kung may sabuatan muli, etong piskal at ang prosecutor na nag-issue ng mga yan. Meron pong kulong yan, mga kababayan. Tinitingnan natin dito sa Batas ng Pilipinas, Falsification of Documents Article under 171, ito ay may parusa, may criminal offense. Kaya Taberna, wag kang pasisigurong buwaka ng inaka. According dito sa batas, may penalty po yan. 12 years to 1 day. Up to 20 years ang pagpa-falsify ng document. Another, nilabag nila sa batas yung administrative sanctions na tinatawag na pwedeng i-disbar, i-suspend itong mga fiscal, itong mga prosecutor, at sila ay mananagot kung sila ay mapatunayan na nag-connive sila kay Lisa Tanas, kay Taberna, kay Quiñones, kay ko. Kaya gano'n na lang ang galit nila nang nalaman nila na alam ko na meron akong warrant of arrest. Sinekreto po nila yan. And according sa batas, meron din sila civil liability. Kasi mga kababayan, kung ako ay, let's say for example, gumawa sila ng, kunyari ay napa-aresto nila ako dyan sa Pilipinas sa visa ng mga peke, ay meron silang, marami silang nilabag na batas. Okay, criminal conspiracy, ang prosecutor, kunyari, plaintiff, yun nga, at piskal ay talagang nagsabuatan sila, mga kababayan, ay mayroon sila talagang pananagutan sa batas. Hindi lang si Maharlika na ginawa nila ng fabricated address at fabricated crime. Ayon dito, abuse of office. The prosecutor and fiscal ay may pananagutan muli kasi kung ito ay politically motivated at ito ay nabayaran sila ng mga jutang ginimis sa mga bangag na administrasyon. Kaya galit na galit, nag-usap kami ni JM, ang mga bangag kasi nalaman ko, hindi lang po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang standing na warrant of arrest right now. Laban kay Maharlika, kasi nga mga kababayan,
ito ay kanilang finabricate. Ito kaya ngayon natatakot sila dahil nalaman ko nga. Kasi kitang-kita nyo naman, hindi naman ako nagtatago. Kung titignan mo, hindi sila dapat nakapag-issue ng summon, warrant of arrest kung sila ay ginawa nila ang tamang proseso. Kaso inabuso nila ang kapangyarihan para maisakatuparan nga nila, mga kababayan, etong kanilang warrant of arrest na isinikreto nila. Bakit nila isinikreto? Kasi ine-expect nila na pag ako ay bumalik or magbakasyon sa Pilipinas, wala akong kamuang-muang, wala akong kaalam-alam, kasi nag-fabricate sila ng istorya, dadamputin nila ako sa airport. Which is yan ang sinabi mismo ni NBI Director Julul Santiago na dadamputin nila ang mga vloggers, lalo na ako, hahantingin pa ako sa Amerika. Secret warrant. Yes, sinikreto nila yan. At yung mga warrant na yan ay ginagamit ko rin pang laban against sa kanila. So ngayon, sinabihan na nila yung mga pulis, di ba, sa Albay meron ako, sa Legazpi Albay. Gawa-gawa yan ni Saldico. Yan dapat ang kasuhan yung mga puki ng buwaka ng Ginimes na yan. Sa Makati meron at sa Pampanga. Yan si Taberna. Si Taberna naman, ipinagmalaki na yung katangahan niya, ipinagmalaki na yung pagiging evil niya na nag-fabricate siya ng address. Kaya dapat yan, ina-unfollow nyo na, nilulubog nyo na sa kumunoy kasi walang Diyos yan. Digimonyo yan. Dahil ang tunay na maka-Diyos ay hindi kayang gumawa ng peking address, hindi nagpapasailalim sa kipay ni Lisa para gumawa ng address. So, sinikreto nila na nagbabakasakali sila na pag bumalik ako ng Pilipinas o magbakasyon ako dyan, ay kadadamputin ako. Kasi their intention is what? Patayin, gurgurin si Maharlika, i-torture o kunwari namatay din sa kulungan or something. Yan ang evil plan ni Lisa Tanas. Kaya galit na galit daw ngayon ang kumukumpas dyan sa PNP na sinabihan ang mga certain police officers na wag makipag-usap kay Maharlika. Excuse me, hindi ko naman sila kausap na diretso. Meron tayong angel. Ang ginawa sana nila, kung talagang totoong valid itong kanilang mga kaso laban sa akin, pwede naman silang makipag-ugnayan, di ba? Nananakot nga sila noon. Makipag-ugnayan sila sa DFA, makipag-ugnayan sila sa US government. Di ba last year na yon, June. Tapos ngayon, last month, di ba nananakot sila na kapag puno na yung salop, sabi ni NBI Director, ay dapat nang kalusin at i-hunt nila ako. They will hunt me down here in the States. For the record, mga kababayan, wala pa pong kaso na isinampa si Bangag na defamation case dito sa California Court. Kasi the only thing na mapanagot niya ako kung ako ay nagsisinungaling patungkol dito sa Pulburon video at yung kanyang pagiging addictus, magpa-file siya ng case katulad ng 4 na case na pinal ng kanilang mga proxy Digimon dito. 1 case, dismissed with prejudice, hindi yan inulat ng mainstream media.